Magandang araw sa inyo mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Gusto kong pasalamatan lahat ng ating subscribers, pati na rin ang ating mga loyal na supporters. Mabuhay kayong lahat. Sa video ito, isang topic na naman nating tatalakayin. Pero bago yan, kung ngayon ka pa lang o bago ka pa lang dito sa channel ko at gusto mo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na to at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga gagawin nating videos. So, ang tanong ng isa sa ating mga follower ay ganito: Sir Bob, baguhan lang po ako at gusto ko sana na mag-umpisa ng pagpapalahi, lalo na sa pagpili ng mga gagamiting materyales. Ang tanong ko po ay ano po ba ang mga kadalasang pagkakamali ng mga nag-uumpisa na dapat iwasan para hindi ko na po ito pagdaanan? Sana po ay masagot nyo to. So, sasagutin ko yan base lang sa aking nalalaman at sa aking sariling karanasan bilang isang backyard breeder. Mahalaga talaga na magabayan ang mga baguhan at iwasan ang mga karaniwang pagkakamali, lalo na sa pagdating sa pagpili ng mga broodstocks o materyales. Narito ang 8 sablay na desisyon na madalas na ginagawa ng mga baguhan na nagsisimula pa lamang. Ang una dyan ay yung ignoring genetic pedigree, o sa Tagalog ay yung pagbabaliwala sa pedigree. Pero ano ba yung pedigree? Sa simpleng salita, ang pedigree ay ang pinagmula ng lahi ng isang linyada. Minsan, hindi na pinapansin niya ng mga baguhan ang kahalagahan ng history ng angkan o lahi ng mga ibon kapag pumipili sila ng mga broodstocks o materyales. Ang pagpaparami mula sa mga ibon na hindi kilala o merong hindi magandang pedigree ay maaaring magresulta yan sa hindi ka nais-nais na mga katangian at mga mahihinang palahi. Kaya dapat lang na palagi natin bigyan ng prioridad ang mga broodstocks o materyales na may dokumentadong kasaysayan ng angkan na may magagandang katangian tulad ng lakas, gilas, katalinuhan at iba pa na maipamamana sa kanilang mga aanakin. Isang halimbawa ng pedigree ay ang pagbili mo ng isang tandang na may lolo na nakapitong tagumpay sa mataas na level ng paligsahan. At ang inahin mo naman ay may pedigree na ang lola niya merong 7 kapatid na mga tandang na bumilang lahat ng tagumpay sa gitnaan. Napakahalaga ng pedigree dahil malamang sa hindi ay mamanahin din yan ng mga magiging palahi mo. Kaya hindi natin yan pwedeng baliwalain. Ang mga record naman ng pedigree ay maaari mo namang hingiin o i-request sa breeder na pagkukuhanan mo ng iyong mga gagawing materyales. Ang pangalawa naman dyan ay yung pagsasakripisyo ng kalidad sa halaga. Ang pagpili ng murang broodstocks batay lamang sa murang presyo ay malaking pagkakamali. Ang mga broodstocks o materyales ng mahuhusay na kalidad ay meron yan talagang mataas na halaga dahil sa kanilang superior na genetics at mahigpit na proseso ng pagpili. Bagaman ang pag-i-invest ng mga broodstock na may mataas na kalidad ay maaaring mga ilangan ng mas malaking puhunan sa simula, ito ay magbibigay din sa iyo na magandang resulta sa hinaharap dahil may malaking tsansa na ikaw ay makapagpalahi din ng mga malulusog at mga dekalidad na mga ibon. Ang pangatlo dyan ay yung pagbabaliwala sa kalusugan at sigla. Madalas kasi ang mura na mga materyales ay dahil yan sa kanilang hindi magandang kalusugan o kawalan ng sigla. Yung iba pa nga may mga kapansanan na hindi lang napapansin. Ang pagpapalahi mula sa mga ibon na may kahinaan sa kalusugan o kawalan ng sigla
ay maaring magpatuloy yan lalo na sa kapansanan ng may kinalaman sa genetics at masira ang kabuuhang katatagan ng iyong mga palahi. Kaya importante na bigyan mong prioridad ang mga materyales na nagpapakita ng maayos na kalusugan, sigla at lakas upang masiguro ang maayos na produksyon ng malulusog na mga kanilang aanakin. Ang pang-apat dyan may kinalaman pa rin sa kalusugan ng mga ibon. No? Ito yung pagbabaliwala sa tamang balanse ng katawan ng mga materyales. Pero kasing tendency ang mga baguhan na kahit na may nakita na silang problema ay dahil ito ay mura, ito yung kukunin nila o bibilhin nila. Maaaring hindi nga nauunawaan ng mga baguhan ang kahalagahan ng tamang balanse ng katawan sa pagpili ng mga materyales. Ang mga ibon na may depekto sa katawan o mga kapansanan ay hindi sila angko para sa pagpapalahi dahil maaari nilang ipasa ang mga hindi magandang katangian sa kanilang mga aanakin. Suriin ng mga materyales para sa tamang proporsyon ng katawan, matibay na kalamnan at maayos na balangkas ng mga buto para mapanatili ang standard o pamantayan ng lahi at mapabuti ang pangkalahatang performance o pagganap. Ang panglima natin ay yung pagbabaliwala sa mga track record o yung performance record, no? Ito rin yung mga sinasabi nila na record ng achievement ng isang breeder-seller. Madalas kasi ang mga murang materyales wala yang mga dokumentadong listahan ng kanilang tagumpay o kahit yung mga championship trophies wala kang makikita. Kaya dahil dyan mahirap talaga malaman ang kanilang potensyal bilang materyales. Ang mga tala sa pagganap o yung tinatawag natin na performance record ay nagbibigay yan ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga nakaraang tagumpay ng binyada ng mga ibon na ibinebenta ni breeder-seller. Kabilang ang record ng mga tagumpay at kabiguan, ganun din ang mga estilo at pamamaraan kung paano sila gumalaw sa ibabaw ng ruweda. Kaya doon sa mga nagbabalak, no, bigyan natin ng prioridad ang mga materyales na may pinatunayan ng mga record ng tagumpay sa paligsahan upang madagdagan ang posibilidad at potential na makapagpalabas tayo ng mga kompetitibong mga aanakin na may mahusay na kakayahan sa pakikipagtapatan. Ang pang-anim dyan yung pagbabaliwala sa mga line bred o inbred. Meron kasi tayong thinking lalo na sa mga baguhan na kapag line bred o inbred maganda na kagad na gamiting materyales. Maaring hindi lang nauunawaan ng mga baguhan ang epekto ng line breeding o inbreeding sa pagpapalahi, lalo na kung mura lang itong mga materyales na nakuha niya. Bagaman ang line breeding at inbreeding ay maaaring mag-concentrate o makapagpataas ng mga magagandang katangian, maaari rin niya na palakasin ang mga depekto at kahinaan ng isang linyada. Lalo na kung hindi yan naisagawa ng maingat ni breeder-seller. At kapag nagkaganon nga, malamang na hindi rin ito magbibigay na maayos na resulta sa isang baguhan. Ang pampito dyan yung pagbabaliwala sa compatibility at consistency. Ang pagpaparami mula sa mga hindi compatible o hindi magkakaugnay at mga hindi rin na consistent na mga materyales ay maaaring magdulot ng mga di maayos na katangian at mag-produce ng mga anak na merong hindi kanais-nais na mga katangian. Mahalaga din na isaalang-alang natin ang compatibility ng mga materyales sa mga aspeto tulad ng pag-uugali, estilo ng paglalaro, at lahat ng bagay na may kinalaman sa kanila sa genetics. Para naman makamit natin ang resulta na maganda sa pagpaparami. Pumili ng mga materyales na magkasundo o magkaakma ang mga katangian.
para maasahan natin na sila ay maglalabas ng maayos na mga anak. Ang pangwalo dyan ay yung pag-iisip ng isang baguhan na para lang siya makatipid ay magsesettle na siya sa mababang klase ng mga materyales. Maaari nga na magbigay ng agarang katipiran ang mga murang materyales, pero darating sa kanya yung punto na makikita niya na mas malaki ang gastos, no? Kapag hindi naging maganda ang resulta ng kanyang pagpapalahi dahil sa mababang klase ng materyales. Dito lalabas na yung mga problema sa kalusugan o yung mababang dami ng pagpapalahi. Kailangan din kasi maunawaan ng mga baguhan ang pagpaparami ng mga ibon ay isang pangmatagalan na pamumuhunan na nangangailangan ng maingat na pagpaplano, pasensya at handang mag-invest sa mga materyales na may mataas na kalidad para sa matagumpay na hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-iwas mo sa 8 karaniwang maling desisyon o pagkakamali at yung pagtugon mo sa mga pangunahing prinsipyo sa pagpaparami ng mga ibon, maaring dagdagan ng baguhang tagapagpalahi ang kanilang tsansa ng tagumpay at makatulong sa pagpapalaganap at pagpapabuti ng kanyang piniling panlahi. Tandaan natin na ang pagpaparami ng mga ibon ay isang sining at sensya na nangangailangan ng pansin sa detalye, dedikasyon at malalim na pag-unawa sa genetics. At ganoon din sa principle o prinsipyo ng pagpaparami. Sa follower natin na nag-request ng topic na ito, sana nagustuhan mo ang video na to at sana ay may napulot ka kahit na kaunti. At sa lahat naman ng nanood ng video na ito, nais kong pasalamatan kayong lahat. At kung nagustuhan nyo naman ang video na to, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga future videos. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.